Kasalukuyan ng iniimbestigahan ng Philippine National Police o PNP ang pinagmulan ng disinformation na kumalat sa social media nitong kamakailan na naglalayong siraan ang liderato ng kanilang hanay. Ayon sa pulisya, titiyakin nila ang nararapat na legal na aksyon laban sa mga mapatutunayang responsable sa pagpapakalat ng maling impormasyon na ito. Sa isang pahayag sa opisyal na Facebook page ng PNP, ito ay kanilang tinag bilang categorically denied. Batay kasi sa post, kaya tumano ni Acting PNP Chief of Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang pulisya, militar at iba pang uniform personnel na suwayin ang mga legal na kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa PNP, ang mga pahayag na ito ay gawa-gawa lamang na may layuning magpakalat ng kalituhan at sirain ang kredibilidad ng institusyon. Nanawagan din ang PNP sa publiko na manatiling mapanuri, kumpirmahin ang impormasyon sa pamamagitan ng opisyal na channels ng PNP at iwasan ang pagbabahagi ng mga unverified content. Bilang chairman emeritus naman ng apat na makabayan sibikong organisasyon, suportado ni Dr. Jose Antonio Goytia si Nartates sa kanyang liderato. Anya namumuno ang bagong hepe sa pamamagitan ng integridad sapagkat hindi umano ito natitinag sa kanyang tungkulin sa kabila ng fake news at pagdududa ng publiko sa kredibilidad ng institusyon. Bago pa May talaga bilang PNP chief, nanilbihan si Nartates bilang Director for Intelligence, Director for Controllership at Regional Director ng NCRPO at PRO4A. Sinabi ni Goytia na ang lawak ng kanyang karanasan ang nagpatibay sa kanyang estilo ng pamumuno. Maingat pero matatag, kalmado pero malinaw sa direksyon. Giit ni Goytia ang tunay na lakas ay masusukat sa araw-araw na pagsasabuhay ng integridad at pananagutan sa tungkuling sinumpaan at hindi sa ingay. Kamakailan ay mas pinaigting ng PNP ang kampanya nito laban sa loose firearms, isang hakbang tungo sa pagbuwag ng private armed groups sa Pinas. Sa datos, sumabot sa higit 20,000 baril ang nakumpiska o isinuko sa PNP sa buong bansa mula January 1 hanggang October 2 ngayong taon. Habang higit 9,000 katao naman ang naaresto sa kasong illegal possession of firearms at iba pang kasong kaugnay nito at higit 7,000 baril naman ang na-turn over sa PNP para sa safekeeping. Kaugnay nito, tumutulong din ang Department of Foreign Affairs at mga non-government organizations sa pagbuo ng central database upang isulong ang pagsupil ng illegal firearms. Tiniyak din ng PNP na patuloy silang maglilingkod sa sambayan ng Pilipino ng may dangal, dedikasyon at pananagutan sa kabila ng mga pagtatangkang manlinlang at sirain ang kredibilidad ng mga institusyon ng law enforcement. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.